Pinagyag ni Mayor sa Treñas nga may ginhatag man nga proyekto sa Vizcaya Construction Firms sa syudad sa Iloilo. Sa data ginipagawas ng alkalde, may 3 ka flood mitigation project ang St. Timothy Construction Corporation nga may kabugusan ng 425 million pesos na dapat natapos na samtang may isaman ka proyekto ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation nga nagabalor sa 150 million pesos nga may target completion sa Marso 2026. Sa amuman nga daw ginpahayag ni Committee on Environment Chairman Romel Duron nga posible nga ideklarar na persona non grata si kaduwang regionan sa Iloilo City Council, si Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office, District Engineer Roy Pacanan, tungkol sa padayon nga pagpakatiga sini nga magtambong sa investigasyon sa Quad Committee sa mga waterway projects ang DPWH sa ICDO sa syudad. I totally disagree with this Mr. Roy Pacanan. No? Kung may jutay sila yung ilikutanot sa iban, lainon niya kami. No? Ang kabahin sa payag ni Committee on Environment Chairman, Councilor Romel Duron. Sa balita nasyonal, kahapon isang bubang Chinese Coast Guard vessel 310 matapos ang libungo sa People's Liberation Army of PLA Navy Type 052D Destroyer Gillian 164. Noon sa ikuntani nga gintuyos ang 2 ka barko nga bombahan ang Philippine Coast Guard vessel PRP Suluan MRRV 4406 apang wala ini nga tigayon. Agosto 12 Julio sa balita Hotso, lokal. sa balita internasyonal sa Japan. Friend Sinayo sang barangay Esteban Lapus, hindi makita ang 2 ka seksyon sang valor 150 million pesos na flood control project sa Lapus. Suno kay Sinayo, nilapit ang tukurong putani nga proyekto sa lugar na nagabalor sang 150 million pesos sang 2023 apang ni sa kawayan. Wala gid sa may natukod. Mula to nagdunduman ko. Basta na plano siya. Plano na siya. Laging discuss silang budget. Oo. Pila ganito no ba? 150. 150 million. Why ko bisa nakita kawayan natukod. Hanggang isa ka 150. Amo na nila pamangkot pagid namon kundi nagkadto na. Nagpalituba naman si Kapitan Enrico Corteliosa sang barangay Mansaya Lapus na wala magtupang 150 million pesos na worth sang ginpahayag flood mitigation project sa Lapus kung saan kabahin kuntadi ang ila barangay. Agosto 13 sa balita Julio- lokal, nagabot si Presidente Julio Ferdinand 13. R. Marcos Sa balita Jr. lokal. sa syudad para pangunahan ang inaugurasyon sa rehabilitated na Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex sa Balaitan sa Baybay, Iloilo City. Ito po ay napakahalaga dahil ang gagamit nito mga 1,500 na mangingisda. Napakalaking bagay. Ang kabahing sang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa muman nga daw, gitawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na deleted palpak ang flood mitigation sections 9 kag 10 project sa Haro, Iloilo City matapos ang iya nga pag-inspeksyon sa nasambit nga proyekto sa pagbisita sa syudad sa Iloilo. Bango sini, pinmadawa ni Marcos ang natundan nga mga ahensya sa gobyerno na padayunon ang audit and performance review kapasabdon ang mga nagpabaya sa mga flood mitigation projects agad masigurado na ginawsar ang pondo sa publiko para sa benepisyo sang tagsa ka mga Pilipino. Sa balita nasyonal,
National. Inpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang laying nga nagapaiway isang barangay kag sa kunyang kabataan elections. Silalob sa Republic Act 1223-2 o ko ng act setting the term of office of barangay officials and members of sa kunyang kabataan o Corisque. Nakasaad nga ang masog nga eleksyon para sa BSKA ang hiwaton sa unang Lunes sa Nobyembre 2026 kag patigayonon kada 4 ka tuig. Agosto 14 sa Balita Nasional. Itubod sa aktres nga si Nadia Montenegro nga mong impiyad. Ni Senador Robin Padilla na nagamit sa marijuana sa sulod mismo sang Senado base sa incident report na kinpasa sang isa ka certain Victor Patilo sa opisina sang Sergeant at Arms. Tungod sa isyo sa paggamit sang marijuana sa sulod sang Senate premises, nag-resign si Montenegro bilang Political Affairs Officer ni Senator Robin Padilla. Sa negosyo, kinbanduan na sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa PSP ang kanaan nga mga e-wallet platforms nakakason ang icons na may direktang hangganan sa online gambling bilang pagsunod sa hearing sa Senate Committee on Games and Amusement hangot sa pagtaas ng kaso ng illegal gambling sa Pilipinas. Sa balita sa entertainment, kinkonfirmar ni Liza Soberano pinaagi sa isa ka podcast na bulagan na sila ni Nikki Hill 3 katuig na nakaligad. Ginako sa aktres hindi naluyag na isa publiko ang breakup pangod nga yara pa sila sa punto nga hindi pa nila mabaton nga matod ini among nga nadugayan ang iya pagtuad. Agosto 18 sa balita lokal, kintawag ni Mayor Raisa Treñas nga pamulitika lamang ang padayon nga pagpagwas ng isyu angot sa real property tax o RPT increase matapos ginsiling sang Philippine Statistics Authority o PSA nga parte ang mataas nga RPT sa pagtaas man sa inflation rate sa syudad sang Iloilo. Tugay na lang RPT issue. Kami for the past 2 years nag-increase at on inflation tinga fluctuate. I am an economics graduate. I know that this is just politics. Samtang tinatag naman sang OICRD sang Philippine Statistics Authority o PSA Luzon, Visayas nga sinilida si Amular nga na-misquote lamang ang iya payag. There is always a demand. So kung may demand, manaan ko itong kamayag flight, pero not the RPT. Ang kabahin sang pagpatag ni Amular. Agosto 19 sa Balita Nasional, nagsuot ng investigasyon sang Senate Blue Ribbon angot sa manomalia nga flood control projects. Ginako naman sa Department of Public Works and Highways sa DPWH na may mga ghost projects. You still believe that there are ghost projects there? In all candidness, Your Honor, I think so. There are people actually who can testify, Your Honor. Ang kabahin sang pagkwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, in-question man sa mga senador kung nga may mga lugar na may flood control projects sa pisar nga wala ginabaha. These are equitably distributed amongst all the legislative and engineering districts. However, Mr. Chair, after the General Appropriations Act, marami po yung mga projects that are included. Ang kabahin sa pagkwestiyon ni Senador Erwin Tulfo kay Secretary Bunuan.